Fish on mga master. Fish on. Huwag ka makakawala. Hey, what's up Quebec? I'm here at Saint-Anne-des-Monts together with John, Guillaume, and Xavier. They're the young fishermen of Saint-Anne-des-Monts, Gaspésie. Ikita natin. Ang laki. Ang laki mga master, ang laki. Oh! Gabi na lang kumagat ulit. Magandang umaga mga master. Medyo makulimlim ang panahon, pero okay lang. Hindi naman siguro ulan kagaya kahapon. Dito ako magpipishing ngayon sa spot na to, malapit lang sa parking, malapit sa labasan. Ngayong taon ito ulit yung pagkakataon ko na mag saltwater fishing kasi bakasyon. Dito tayo mag liliwaliw sa lugar na to. So katatapos ko lang din mag mackerel fishing doon sa lugar na yon, at ipagpapatuloy ko naman dito. So set up ko nga pala mga master, ayan, 30 grams o 40 grams na soft bait na may jig head. So heavy duty yung swivel natin, pero from Timo lang yan. Ayan, Timo swivel. Okay na rin, matibay na rin. Medium heavy setup, 8 foot medium heavy setup, 5,000 series na reel, 30 pounds na leader line at 20 pounds na main line. O yan, yun yung setup natin. Dito lang tayo. So try tayo mag-cast mga master. Mukhang narito lang ang mga isda kasi maganda yung alon dito, saka yung padalim bigla. Titingnan natin kung makakahuli tayo dito. Cast tayo. Soft bait eel, sand eel. Halupin lang natin. Masabit yata sa damo. Wow. Jackpot agad ha. Batong ganyan eh, no? Sa ilalim. Madaling magasgas ang lure dito. Saltwater pa. Tas lang tayo mga master. Yun na naman. Yeah.
Fish on mga master. Fish on. Huwag ka makakawala. Ikutan natin. Ang laki. Putik, putik. Fish on. Fish on mga master. Fish on, fish on. Yeah. Huwag ka sana makakawala. Uy, 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 lakas. Ang lakas. Putik. Yeah. Yeah. Yes. Putik. Hiu. Hiu. Ang laki. Ang laki mga master, ang laki. Oh, it's very big. Ang laki mga master. Hiu. Fish on. Labag muna natin, tingnan natin ang sukat. Tingnan natin kung pasok sa sukat. Oversize. Oversize mga master. Kailangan pakawalan. Sayang to. Oversize. Oh. Napakalaki mga master. Papakawalan natin dahil sobrang laki. Sobrang laki. It's very big. Oh. Oh, laki. Oversize mga master, kaya hindi ko kinuha. Mahigpit kasi ang rules dito. Phew. Okay lang, hanap tayo ng mas maliit doon. 67 kasi madali tayo. Dapat mga ano kasi ang limit kasi dito 50 to 65 cm. Pero okay lang. Babawi tayo sa susunod. Pang ulam na sana yon, pang ihaw. Pero okay lang. Baka merong mas maliit na size kesa doon. Ganda ng laban. Low tide na mga master. Kanina mataas pa yung tubig, ang bilis mag low tide. Fish on mga master, fish on. Hindi ko kagad nabuksan ang camera ko. Tignan natin ang konti, baka makawala. Yan. Pangalawa. Oh, napakaliit naman ito. Sinubo. Sinubo. Sinubo yata uli ah.
So, sinubong maigi mga master. So ito na maliit naman to, sigurado ako kasi kita naman. Tingnan natin siya ay 43. So maliit. So ganyan yung rules dito. Pag oversize, balik sa tubig. Pag undersize, balik sa tubig. So 50 to 65 cm lang mga master. Putik. So nagsugat. Yan. Release na natin mga master. Maliit. Baby pa to, baby. Yo. Ang bilis. So maliit masyado. Hindi pa tayo nakaka-tsempo ng tamang size. Pero okay lang, nag-enjoy naman tayo sa fishing. Makakahuli rin tayo siguro mamaya. Babago pa lang sumisikat ulit ang araw kasi natakloban ng kaulapan. Tuloy lang tayo mga master sa fishing. Hindi ko kasi matsempuhan yung talagang hagis ko na biglang may kumagat. Nalilate ako pagbukas ng camera. Ulit natin. Padalwa na yun, kaso sobrang liit naman. Yung isa naman sobrang laki. Hindi ko pwedeng i-keep yun mga master. Napaka laki at sobrang namang liit. Pero makakatsempo rin tayo yung tamang size. Pang ulam, pang uwi. Piling masira ang lure na to. Malambot masyado. Napupunit siya pagkagat ng isda. Wala. Kumagat ulit. Nakakangalay itong rad na to. Yun talaga pag sobrang laki ng kumagat na isda na yan, yung striped bass, talagang mangangawit ka sa paghila. Kasi habang nang pumupunta dito sa mababaw, lalong bumibigat yung mga yan. Tapos ang likot. Malaki din. Kas pa tayo mga master. Baka tayo makakadali pa. Daming damo. So yan, hindi na nasundan yung kagat mga master. So, at magpipishing pa ulit tayo pag nag high tide mamaya siguro. Babalik ako dito mamaya. So standby lang tayo mga master. So, tuloy natin ang ating fishing mga master. Tingnan natin kung may mahuli tayo ngayong low tide. Hindi natin alam. Ayun ang mga gang. Low tide oh. Pag mahuli tayo dito. Ew! Try natin maglakad-lakad mga master. Hindi ko kabisado tong spot na to kung may laman ba ito. Kasi kaninang umaga nung nagkasa ako dito, may kumagat.
Problema, gamit ko ibang lure, hindi yung tinetesting kong lure. Kaya hindi ko pa napapakagat ang isda sa lure na ito na ginawa ko. Pero gusto ko masubukan. So I want to try it here because here it's deep. Yeah? Ganda na tubig, mga master. Nakakita na naman ako nung tatlong bata na nag-subscribe sa akin. Gumagawa din sila ng video. Nakakilala ko sila dito, mga taga rito yung mga yan. Ang lalim pala dito. Gusto ko masubukan. Mukhang maganda dito mo. Hey. Oh. Wala pa rin tayong napapakagat, mga master. So gagamit muna tayo ng ibang lure. Asali may mapapakagat tayo. Altan muna natin to. Try natin yung ibang lure, mga master. Hindi ko makagat dito sa ating lure na to. So pili muna tayo ng lure. Yung mackerel na lang. Subukan natin yan. So ito pala. Yung kaninang nalaglag nating lure, yun ang tetestingin natin. Binili ko lang to sa Temu. Maliit lang siya. Parang stick bait din siya. Sinking. Fast sinking. So, subukan natin kung anong kalalabasan ng lure na ito. Ang swivel ko, no? Yan. From Temu. Ano muna ang gamitin natin? Testing. Ganda ng kulay ng tubig, oh. Green. Hindi ko alam kung paano mag-play itong lure na to. Pero fast sinking siya. Siya. So itulit kulay na to. Bali tatlo lang yung aking pinagpipiliang kulay. Yung purple, yung walang kulay, tapos yung itong trout. Subukan natin ulit, mga master. Yan lang sa malapit. Sa paspole. Lang sa malapit. Palubugin lang natin ang konti. Pangit ng lumangoy itong isa na to. Papalitan ko. Pinalitan ko na ito, glow in the dark. Pero walang kulay yan. Normal na kulay ng hot glue. Subukan natin siya.
Pag wala, balik muna tayo sa ating mga normal na lure na ginagamit. Yo, fish on, fish on. Ay, sayang, itik. Napansin na yung lure natin, mga master. May kumagat dun. Sayang. Ito pa. Narito lang siguro sa tapat na to. Ito nga. Napansin na yung lure natin, sayang. Sayang yung kanina mga master, hindi napuruhan. Hindi kumapit na nga siguro ang hook. Nakabitaw, sayang yun. Mukhang malaki yun mga master. Diyan sa lure na yan na ginagamit ko. Sayang naman. Sana na binyagan na tong lure na to na ginawa ko. Sana may kumagat pa rin. Kitang-kita kasi sa ilalim eh. Kasi ito ay glow in the dark. Kahit mapapunta to sa madilim na parte ng tubig, makikita ito kasi maaraw ngayon. Maliliwanagan siya bago siya mapapunta dun sa ilalim ng tubig. Mag-glow siya doon. Sayang. Hindi ko lang kung dapat pala nakapagdala ng popper. Mukhang gusto ng mga ito popper eh. Sinusugabad sa ibabaw. Try ko magpalit ng lure. Try ulit. May kite surfing dito. So mga master, hindi na nasundan yung kagat simula kanina. Yung fishing ko kaninang umaga, tinuloy ko lang yon ngayong hapon. Bali mag-alas 5:30 na o. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Kung makakawala. Fish on. Gabi na nang kumagat uli. Ulit. Okay. Maliit mga master ah. Matan nga natin. Maliit to. $50. 50 centimeter. O yun, nakapison tayo maliit. Hindi ko alam kung may maiuwi tayong bus ngayong taon na to. Kasi last year, hindi rin ako nakapag-uwi. Siguro isa lang iniuwi ko last. Kaya hindi para sa atin yung bus ngayon kasi hindi good size yung napakagat natin. Isang dalawang undersize at isang oversize. Kaya binalik natin sa tubig. Pero ganun pa man, at least nakapag-fishing tayo. Nakapunta tayo sa isang magandang lugar. Napaka-aliwalas, napakatahimik at napakaganda. So hindi naman lugi. Sulit naman talaga. Kaya kahit malayo ang biniyahe ko, sulit na sulit. Kasi nag-enjoy naman talaga sa fishing dito sa saltwater. Matagal-tagal na ulit hindi nakapag-fishing sa saltwater mga master. Wala pa kasaya ng araw. Buong araw na itinigil ko rito. Dahil nakapag-fishing tayo. At nasilayan uli natin yung mga isda na hindi natin nahuhuli
ng isang buong taon nakalipas. So taon-taon lang ako nakakapunta rito mga master. Napakaswerte. Binigyan tayo ng magandang klima, magandang panahon para makapunta sa lugar na to. So ayun, hanggang dito na lang muna ang ating video. Salamat sa panonood nyo mga master. So gabi na, palubog na ang araw nung may kumagat ulit dito sa area na to, kung saan nakapagpaagat ako kaninang umaga noong makalimlim pa. Hindi naman nasayang yung fishing natin ngayon. Napakagandang ending. Sabay sa paglubog ng araw, yung huling kagat na ng ating fishing ngayon. Doon mayroon pang isang nagpi-fishing doon sa may dulo. Malayo nga lang yun. Iikot pa doon. So ang ganda ng tanawin, no? Ang ganda ng lugar, ang ganda ng paglubog ng araw. Napakalawak na fishing spot. So hanggang sa muli mga viewers, mga subscribers, mga master. Hanggang sa susunod na video. At annual lang ako nakakapunta rito. So malayo talaga ako sa dagat. So kaya ngayon lang uli ako nakapag-upload ng fishing sa saltwater. So salamat sa panonood nyo. At lagi tayong mag-iingat mga master. Saan man tayo fishing. So fish on. Woo! So yan mga master, niluto ko na yung mackerel na nahuli ko kanina. Nitrito ko na. Dito na ako mag-aapunan sa park. Kasi wala akong pwesto eh. Dito na ako kakain. Dito na lang, hindi pwede mag-ihaw eh. Wala natin mahangin, masang hangin dito sa pwesto. Buo na rin ang kanin ko mga master. Lagyan ko lang ng tuyot at itong kamatis at sibuyas. Huwag na yan mga master. Ew!